Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. At dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa pahihirot sa tapat ng Baal Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag, siya ang sa aki nagkupkup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas.
Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsisulong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, wala ngang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Panginoon ay awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Alleluia, alleluia, alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.